렘넌트 전도학이지만은 우리 오늘 어린이 선교국에서 또 하는 내용을 주로 하겠습니다. At bagamat ito ay Remnant Study of Evangelism, ang content na ating message ngayon ay para sa Children Mission Department. 다윗의 목동 시절을 또 한번 봐야 되겠죠. At makita natin dito yung panahon ng 이 pagpapastol ni David. 속에서 렘넌트를 꼭 두 번째로 찾아야 될 거는 아까 첫 번째 했던 거는 리더로서의 자부심입니다. Sabi ko nga sa mga remnants, hanapin nila yung dalawang mahalagang bagay at una doon, yung pride ng pagiging leader. 가짜도 마고 이러면 참된 엘리트가 돼야 돼요. O kalintulad, dapat silang maging tunay na mga elites. 다윗에게 5가지 나옵니다. At may 5 bagay na kay David. 일단 다윗은 성실했어요. Una, siya ay tapat. 뭐라고 기록되어 있냐면은 At nakasulat, makikita natin, 양 한 마리 잃어버리지 않았다. ni isang tupa, walang nawala sa mga alaga niya. 그러고 이 다윗은 아주 전문성이 있었어요. At mayroon siyang spesyalisasyon. 양을 한 마리 잃어버리지다는 것은 열심히 했다는 말도 되지만 아주 뛰어난 기능을 갖고 있어요. Bagamat maaari nating sabihin dahil nagsikap siya, kaya wala yung isang tupa ang nawala sa kanya, kundi meron talaga siyang 이 dakilang 다윗은 kakayahan. 믿음이 있었습니다. At pangatlo, merong pananampalataya si David. 그 기억해야 돼요. Dapat tandaan ng mga remnant. 어느 정도 믿음이 있었냐 하니까 다른 거 뭐 별로 세상 거 뛰어넘을 만한 믿음을 갖고 있어요. At dapat magkaroon tayo ng pananampalataya na higit pa sa mga bagay na nasa mundo. 그리고 다윗은 말씀들을 많이 알고 있었고 암송하고 그랬어요. At marami patungkol sa salita ng Diyos ang alam ni David at kabisado niya. 어릴 때 미래에 대한 확실한 언약 갖고 있었어요. At bata pa lamang siya, mayroon na siyang kasiguraduhan sa tipan patungkol sa 이게 kanyang 무슨 말인가 kinabukasan. 하니까 그 다윗은 어릴 때 미래 생각을 많이 했다 그 말이 아닙니다. At hindi ibig sabihin nito na marami siyang pag-iisip patungkol sa hinaharap niya. 다윗은 무슨 뭐 계산을 많이 했다 아닙니다. O hindi maraming kalkulasyon ang ginawa niya. 다윗은 무슨 이렇게 많은 뭐 비결을 찾아냈다 아니에요. At si David, hindi rin niya hinanap ano yung mga pangitain, mga bagay na mangyayari. 다윗은 어릴 때부터 벌써 언약 속에 딱 있습니다. Bata pa lang si David, nasa loob na siya ng tipan ng Diyos. 언약 속에는 이게 특징이에요. At ito yung kanyang katangian, nasa loob siya ng tipan. 목동으로 있을 때도 그랬고 골리앗 만날 때도 그랬고 왕이 돼도 그랬고 똑같아요. Nagpapastol pa lang siya, ganun na siya. At nung nakaharap niya si Goliath, maging nung naging hari siya, nasa loob na siya nito. 렘넌트에게는 꼭 필요하죠. At ito yung pinakinakailangan ng mga remnants. 그러고 언약 속에만 있을 뿐만 아니고 Hindi lang siya basta nasa loob ng tipan. 많은 묵상에 관한 기록이 나옵니다. At nakasulat din na siya ay talagang nagbubulay sa salita ng 참 Diyos. 대단하죠. At talagang siya'y dakilang tao. 그러면서 기능 면에서는 최고였습니다. Kaya siya yung the best pagdating sa kakayahan o skill. 목자로서의 최고였어요. At siya yung pinakapangunahin o the best sa pagiging 늘 pastol. 기억해야 됩니다. At dapat na laging tandaan. 여러분은 다른 걱정할 거 없고요. 계산할 필요도 없어요. Walang dapat ipag-alala o gawing kalkulasyon. 언약 속에서 제대로 묵상하면서 최고의 축복을 누리라. Kung ikaw ay mabuting nagbubuli sa salita ng Diyos sa loob ng tipan, ay mararanasan mo yung pinaka-the 사울왕 best. 앞에서 한 얘기예요. Ito yung sinabi niya sa harap ni Haring 근데 Saul. 얼마만큼 이 사람 이 언약 속에 있었냐면은 나는 이렇게 했습니다가 아니고 여호와께서 나를 사자와 곰에게서 건져 주었습니다. At kung siya sa kanya, hindi niya sinabi na siya mismo sa sarili niya, kundi ang Diyos ay tinutulungan siya para labanan ang mga mababangis na hayop katulad ng oso o leon. Dapat nating laging tandaan. 나이는 어리지만은 영적 서밋이 먼저 됐어. Bata man siya sa edad noon, siya ay naging spiritual summit na. 사울왕과 비교가 안 됩니다. 사울왕 귀신 들리는데 다윗이 귀신 쫓아냈다니까요. At hindi siya may kukumpara kay Haring Saul dahil si Haring Saul ay naalih ng mismong spirito, samantalang siya naman pinaalis 여기에서 nito. 기능 서밋이 되는 거예요. At siya rin ay naging skill summit. 기능 서밋이 되니까 드디어 문화를 바꾸는 문화 서밋이 되는 At 거예요. dahil naging skill summit siya,
Siya rin ang nagpabago sa kultura. 제일 Naging 시작이 중요해요. cultural summit siya. At siya'y nasa loob ng tipan ng Diyos. Sa loob 그럼 ng tipan. 따라오는 거죠. Sa gayon, susunod na lang ang mga 계산이 ito. 아니라니까요. Hindi ito kalkulasyon. 언약 속에. Sa loob ka 우리는 mismo ng 계산이 tipan. 아닙니다. 하나님과의 관계입니다. At ito mismo yung relasyon natin sa Diyos. 늘 기억해야 돼. Lagi niyo itong tandaan. 많은 신자들이 계산하는데 교회 다니면서 교회에서 계산할 겁니까? Maraming mga mananampalataya, may mga kalkulasyon silang ginagawa. Gagawin ba yung sa loob ng 교회 simbahan? 하나님과 나하고 관계가 언약 속에 있는 거지 계산합니까? Sa loob ng simbahan, dapat na andun yung relasyon o connection mo sa Diyos. Hindi anumang kalkulasyon gagawin mo. 어떤 믿음을 가졌습니까? At anong klaseng pananampalataya meron siya? 항상 이 얘기. Laging kasama ang Diyos. 여호와께서 나와 함께 계시니 Kasama ko ang Diyos. 여호와가 나의 목자시. Ang Diyos ang aking pastol. 여호와는 나의 피난처시. Ang Diyos siya ang aking muog. 여호와는 나의 피할 바이요. At ang Diyos siya ang aking matibay na bato. 여호와는 나의 힘이시요. Ang Diyos ang aking kalakasan. 다윗이 고백했어요. Hindi pinahayag ni David. 여호와는 나의 목자. Ang Diyos ang Panginoon ng aking pastol. 항상 누렸어요. Palagi niyang naranasan ng Emmanuel. 모든 어려움도 다 하나님 계획이 있어요. At lahat ng mga kahirapan niyan, lahat nasa loob ng plano ng Diyos. 이걸 렘부터 믿어야 됩니다. Ito yung dapat sampalatayanan ng mga remnants. 자, 이때부터 뭐가 삽니까? 말씀이 살아나는 겁니다. At mula dito, nagkaroon ng buhay ang salita ng Diyos. 이때부터 참된 능력이 나와요. Mula dito, nagkaroon ng tunay na lakas. 이때부터 참된 치유가 있어요. Nagkaroon ng tunay na kagalingan. 이때부터 이제 참된 구원과 길이 보여. Nagkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na daan. 말씀이 나의 길이요, 이 등이요, 빛이요. Iba't pinahayag ni David na ang salita ng Diyos siya ang tanglaw ng kanyang daraanan, ilaw ng kanyang mga paa. 어릴 때 벌써 알은 거죠. At ikalima, bata pa lang siya, alam niya na magiging hari siya. 그러니 그냥 왕이 아니잖아요. Pero hindi lang siya basta hari. 꼭 기억해야 됩니다. Dapat tong tandaan, 나가 아닙니다. 하나님이 만드신 나. hindi ako, kundi ako na ginawa ng Diyos. 이걸 찾는 겁니다. Ito yung hanapin. 하나님이 준비하신 나의 것. At ang mga bagay na inihanda ng Diyos na sa akin. 그렇죠. Hindi ba? 하나님이 행하시는 나의 현장. Pangatlo, ang field kung saan ang Diyos ang siyang gumagawa. 이걸 다윗은 딱 가지고 있어. Ito yung lahat meron si David. 이게 진짜 엘리트입니다. Siya'y tunay na elitista o elite. 그리고 보통 가짜 엘리트들이 교회에서 뭐 자꾸 뭐 말썽 이렇게 시험하는데 그걸 가짜요. 진짜 엘리트들은 여러분 한 명만 가지고도 역사는. At hindi kailangan ng mga hindi totoong elitista na nahihirapan, kundi kahit isa lamang tatagumpay na. 그래서 딱 렘도 어릴 때 결단 내릴 때 그는 반드시 응답하고. Bata pa ng mga remnants, dapat may resolusyon na sila at tiyak sila magtatagumpay. 어릴 때 내린 결단은 반드시 응답합니다. Yung resolusyon na ginawa mo nung bata ka pa, magkakaroon ka ng tunay na 누구든지 kasagutan. 마찬가지. Sa sino man ay ganito. 자, 응답받은 정인들, 렘들 보면 전부 어릴 때 결단 내렸어요. Yung mga remnants na makita natin naging tunay na patotoo, 저는 bata pa 어릴 lang 때 sila. 몇 가지 May 결단 resolusyon na 내렸어요. sila. Nung bata pa rin ako, kabataan ko, meron ako ilang mga Joega. resolusyon ginawa. 전도도 못하면서 말이 많아. 나는 전도해야 되겠다. Ang simbahan, hindi makapag-ebanghelyo, napakaraming sinasabi. Sabi ko, 그러다 mag-ebanghelyo ako. 보니까 능력이 없으니까 돈도 없어. Na wala akong lakas, wala akong pera. 나는 전 세계 RTC 세울 수 있도록 하나님이 경제력을 주옵소서. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng pinansyal na kapangyarihan para maitatag ang RUTC sa 그러니까 lahat ng 말이야. dako. 그거 안 되니까 영육간에 병 들어 있어. At ang iba, may mga karamdaman sila sa pisikal. 나에게 오력을 주옵소서. At sabi ko sa Panginoon, bigyan mo po ako ng 5 kapangyarihan. Bata pa lang ako, yun ang panalangin ko. 보면서 자랐거든. At dito ako patuloy na 말이 lumago. 됩니까? 어릴 때 내린 결단은 반드시 평생 성취돼. Ang resolusyon na ginawa mo nung bata ka pa lang, habang buhay, 그래서 matutupad to sa'yo. 여러분이 여기에서 어린이 모아놓고 말씀으로 이렇게 훈련을 하는 겁니다. Kaya tinitipon natin yung mga bata at sinasanay sila sa salita ng 이 Diyos sa mensahe. 아이들이 마음속에 진심으로 결단 내렸다. 이거는요 굉장한 역사. Sa puso ng mga bata, kung tunay magkaroon sila ng resolusyon, ito'y dakilang bagay. 기도하겠습니다. Manalangin tayo.
하나님께 감사드립니다. Aming Diyos, salamat po. 우리에게 너무나 중요한 시간표, 기회 주심을 감사드립니다. Salamat po sa napakahalagang time schedule at opportunity na binigay mo po sa amin. 이것은 하나님의 은혜요, 하나님의 축복임을 믿습니다. Niniwala kami ito'y biyaya at pagpapala mo. 참된 엘리트들이 일어나게 하옵소서. Kaya mong tumindig ang mga tunay na elitista. 주 예수 그리스도 이름으로 Ito ang aming 기도하옵나이다. dalangin sa pangalan ng Panginoon Amen. Kristo. Amen.